Nitong nakaraang 2 season ng Ride PH, sa kabila ng pandemya, pinalad kaming makabiyahe sa iba't ibang probinsya para maibahagi sa inyo yung iba't ibang magagandang lugar, establishmento at mga kwento para sa ating mga rider. Pero ang isang hindi pa namin nagawa ay yung makasakay ng eroplano para makapunta sa mas marami at malalayo pang lugar sa bansa at maipakita sa inyo ang mga bago at magagandang lugar na magandang i-ride. Buti na lang at itong pandemya ay medyo mas magaan na kesa dati. Kaya ngayong Season 7, mag-a-adventure tayo. Dahil oras na para bumangon Pilipinas. Unlimited trips sa Pinoy Highway. We'll be going far sa ilalim ng sun, with the 3 golden stars on a glorious day. Ride, ride, ride. Get up and ride today. Ride, ride, ride. We gonna ride with Jay. Come on, let's ride today. We're gonna ride PH. Get up, get ready to ride. Come on, let's ride today. We're gonna ride with Jay. We're gonna ride PH. Ride PH Season 7 is co-presented by Angkas. Isa sa paborito kong probinsya sa Pilipinas, ang Palawan. Sino nga ba namang hindi magagandahan sa ganito? Pero ilang taon na rin ako nung huling nakapunta dito at nakaride. Kaya nung binuksan na ulit ito sa mga turista kamakailan, agad na kaming nag-book at lumipad ng Ride PH team. Sa mga out-of-town trip tulad nito, importante may maayos na matutuluyan ang production team para safe yung gamit namin at makapagpahinga ng maayos. Kaya dito namin napili sa Holiday Suites, Palawan magstay habang nasa Puerto Princesa. Yun. Nakarating din tayo dito sa Puerto Princesa, Palawan. Pero syempre, bago natin i-meet yung aking barkada dito, kinakailangan ayusin muna natin yung ating home base, no? Dito sa Holiday Suites, Puerto Princesa. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning po. Kompleto sa amenities ang Holiday Suites. May pool, maganda ang mga kwarto, may mga function halls pa. Kagandahan lang dito sa Holiday Suites, 10 minutes lang away from the airport. Napakalapit, kaya nakapagpahinga ka agad yung crew natin. Pero kailangan, trabaho muna bago bakasyon. At excited na rin akong puntahan yung kaibigan ko dito sa Palawan. Kaya pagkatapos namin magkape, larga na kami. Buti na lang halos katabi lang ng Holiday Suites yung pupuntahan namin. Isang resto cafe na ginawa para talaga sa mga rider. Ang 100% Cafe Moto. Bro, kumusta? Ang may-ari nito, walang iba kundi ang rider at kaibigan kong si Mai Picazo. Nagkakilala na kami ni Mai sa isang bike night sa Maynila noon pang 2017. Mula noon, nagkakasabay na kami sa iba't ibang bike events kaya kami naging close. At dahil adik nga sa motor si Mai katulad ko,
Binuksan nila ang 100% Cafe Moto kasama ang ilang partners, kabilang na si Dr. Gilbert Paa. Right now, we are at the 100% Cafe Moto, at the indoor bar area. Okay. We have like 3 sections here. We have our alfresco. Okay, alfresco because we're still in the pandemic, Yeah, di ba? I think the mindset of people now is really Outdoor. outdoor, open air, Okay. fresh. They want to eat or drink coffee or something. Yes, no? yes, Okay, yes. okay. Malawak, maraming open area at may parking pa para sa mga motorsiklo ang 100% Cafe Moto. Kaya talagang relax ka dito kung galing ka sa ride o kaya magmi-meet pa lang kayo bago kayo mag-explore sa Palawan. Pero Tom Goods na kami ng crew pagdating dito kaya sinubukan agad namin yung Chibog. Dahil tourist spot ang Palawan, gusto nila meron silang iba't ibang putahe para sa iba't ibang bisita. May pizza, may sandwich na tulad ng banh mi, may sizzling meals, pasta at kung ano-ano pa. Siyempre, hindi pwedeng walang kape. Our food is very eclectic. We have Southeast Asian comfort food. We have the Western comfort food. It's basically fast comfort food. I think right now we have 60 seats. We accommodate to private events. We're in the process of building a working space. Yeah, every Thursday we have a Tambike Thursday. So it's an outdoor barbecue. We have live music, band. We have prizes, raffles for, it's open to all kinds of motorcycles. Sold na sold kaming lahat sa masasarap na pagkain. Pero ang isa sa mga ikinaiba ng 100% Cafe Moto sa ibang restaurants, bukod sa pagkain, kape at drinks, matutuwa ka rin sa iba-ibang items na nakadisplay dito. Basically, the cafe, the store reflects the The personality of the owners. May jackets, helmets, at ang isa sa mga paborito ni Mai, vintage shirts. Oh, may apparel kayo dito. Vintage clothing. Ako mismo, mahilig ako sa vintage clothing kasi bagay yan sa pagmumotor. Kaya ito, napabili na rin ako. At may nakita rin akong shirt na swak para sa kaibigan kong si Kim Atienza. Mai has a shirt for you. Pero bukod sa vintage items at tambayan vibes na setup ng 100% Cafe Moto, hindi pwedeng hindi mo mapapansin ang mga nagagandahang motor na nakadisplay dito. Sa pagbabalik ng Ride PH, aalamin natin ang kwento sa likod ng mga motor na yan. Umaandar nga ba sila o display lang? Masarap nga talaga tumambay dito sa 100% Cafe Moto sa Puerto Princesa. Maraming open area kaya may social distancing. Napakasarap ng mga pagkain. At kita mo yung motor mo habang nagre-relax ka. Pang-rider na pang-rider talaga. Pero hindi babagay yung pangalan ng cafe kung walang nakadisplay na mga motor. Buti na lang, hindi nagkulang dyan si Mai. Nakadisplay kasi para sa mga bisita ang nagagandahan niyang mga vintage na motor. Isa na dito yung BMW R50. Dalawang Harley Davidson, isang Fatboy at isang Softail Deluxe. Meron ding bagong Vespa Primavera 150. na bagay sa ambience ng cafe. At ang prized possession ni Mai, ang Norton Cafe Racer. The bike I really appreciate is a Norton.
The Norton has a long history kasi has pedigree of English twins, you know. And I always like English twins. Eh. Very cafe, very soulful, very very analog. Nothing fancy. Sa Amerika lumaki si Mai at bata pa lang siya, mahilig na siya sa two wheels. My God, the love of motorcycles dates back when I was 10 years old. You know, living in Kamuning and hanging out with, you know, famous motorcycle riders back then, J.D. Andrews, Jolette Howe. Yeah, it started from there. Then my father used to be a motorcycle rider then. Eh. So, nahiligan. Dati, tiga-hugas-hugas lang ako ng motor niya. Then I end up taking his bike out na hindi niya alam. Tapos, takas-takas. Tapos, then I saved up some money, bought my first motorcycle in the US when I was 16, 17 years old. Iba't ibang motor na ang nagamit ni Mai. At nang bumalik siya dito sa Pilipinas, nagtayo siya ng motorcycle shop sa Quezon City. Moved back to the Philippines after living in the States for 26 years. Then yan, nakilala ko yung mga motorcycle industry dito. Sila Jay, sila Kuya Kim, sila Jericho, yeah. Pero hindi nagtagal, hinanap din ni Mai yung mas maaliwalas na kapaligiran. Kaya matapos ang ilang panahon, dito na siya sa Palawan napadpad. At syempre, dahil maraming open roads dito, dinala rin niya ang kanyang motor. A lot of my bikes are from Manila kasi I also have a shop in Project 8. We restore mostly vintage BMWs. Ayoko na doon eh. So I shipped all my bikes from there to here. Dahil nga masarap mag-ride dito sa Palawan, kung ano-anong motor ang dinala at sinubukan ni Mai dito. I remember I have a Urals, that's Russian motorcycle with a sidecar. It's the first thing, it's like the first time that I saw a big displacement motorcycle with a sidecar. And all the time they thought it was a tricycle. They're like flagging me down at ikala nila tricycle ako. Pero sa dami ng mga nasubukan niya, bakit nga ba sa mga vintage siya nahihilig? Vintage is my passion. I like anything has a story, has a provenance, history like that. I used to collect vintage t-shirts, vintage furniture, vintage art. For me, the design, the look is number one, then functionality. Kasi for me, a vintage motorcycle, it has to be like an art piece eh. Even if it's static, you know, it doesn't move. For me, it's kahit hindi siya tumatakbo, basta the design is nice, you know. Functionality na lang secondary for sa vintage ah. If it functions, bonus na sa akin yun. Pero I can appreciate a non-running vintage motorcycle, just like a regular sculpture. May mga ilang vintage bikes din ako, kaya nung makita ko yung mga motor ni Mai dito sa 100% Cafe Moto, para akong nasa candy store, ika nga. Pero hindi lang yung kay Mai ang nandito, pati yung mga motorsiklo ng mga partner ni Mai, tulad ni Dr. Gilbert Paa, nandito rin. Pero aminado si Mai na medyo magastos at hindi madali ang mag-maintain ng mga vintage bikes. It depends on your cash flow, really. You know, we can transform a basket case motorcycle into a showroom condition in probably in a month. Basta unlimited yung spending power mo kasi all the parts are expensive now eh. You have to order it abroad. You know, most like the BMW, all the parts are, we ordered from Germany. I have a source in Manila that orders from Germany. So depende. But if usually vintage, it's when you restore vintage, the beauty there is you take your time. You don't have to rush it. So ganun kami. If we like on my backdrop, if you see the frame hanging there, that's a 1962 Norton. Yeah, nakita na ni Jay yung buo. Malinis na yan, pero I wasn't happy. So, we're restoring it now. Pero tagal na yan, siguro mga 2 years nang nakabaklas. But I'm not on the rush kasi. That's one thing about, about collecting and restoring vintage motorcycles.
you take your time. Yeah, so hindi na mabigat sa bulsa. Sa kabila nito, madami na ring naka-vintage bike dito sa Palawan. Medyo nalulungkot nga lang daw siya na may stigma pa rin na snob daw ang vintage bike riders. Pero unti-unti na raw nawawala yan dahil sa tuloy-tuloy na paglago ng motorcycle industry dito sa Palawan. Right now, there's several motorcycle clubs already. When I came here, there's only like two. The Tamilok and the Palawan Eagle. Now there's sport bikes and different kinds of motorcycle clubs. But yeah, it's big now. That's why Wheeltech already opened up here. Yeah, so far there's like the GS lang, sa GS group, there's about 15, 16 GS owners here. Dami na. Na-overthrow na nga yung mga Harley Davidson riders. I really dislike that mindset, that mentality that, big displacement bikes, or vintage motorcycle riders, they tend to be snobbish to other two-wheel riders, I'm not like that kasi ako, the camaraderie and brotherhood should apply to all kinds of riders, scooters or Vespas, vintage rat bikes, Harleys. That's the point of, I think, of riding a motorcycle. Sa ngayon, wala na raw balak magdagdag si Mai sa kanyang koleksyon. Mas gusto niya na raw i-ride na lang kung ano yung meron siya ngayon. One time I had about 15 motorcycles. Yeah. All vintage. No, not all vintage. A few vintage. I sold some already. At one time, I had like 3 vintage BMWs. I sold 2. Then I have 4 Urals. Then the Harley and the dirt bikes. Right now, I'm enjoying them. There's a few bikes that I'll probably keep for a while. But motorcycles are meant to be ridden. At dahil matagal na nga akong hindi nakakapag-ride dito sa Palawan, ito, ilalabas na namin ang ilan sa mga motor niya para masubukan. Sa pagbabalik ng Ride PH, magra-ride tayo papunta sa isa sa pinaka-bagong tourist spots dito sa Palawan, ang bayan ng San Vicente. Nakapagpahinga, nakapag-catch up, nakatsyibog, at nakatambay. Sulit talaga yung punta namin dito sa 100% Cafe Moto ng kaibigan kong si Mai. Pero pagpasok ko pa lang sa cafe nila, nakita ko na agad yung mga motor . At dahil ang tagal ko nang hindi nakakapag-ride sa Palawan, talagang gustong-gusto ko na makapag-motor. Buti na lang, well-maintained ang mga motorcycles ni Mai, kaya pwede na naming gamitin pang road trip. Puerto Princesa, El Nido at Coron, yan talaga yung mga sikat na tourist spot dito sa Palawan. Pero marami pa raw lugar dito na singganda pero hindi masyadong sikat. At kabilang na dyan ang pupuntahan namin, ang bayan ng San Vicente. Habang naghahanda kami bumiyahe, may ilang rider groups ang dumating para sumabay sa amin palabas ng Puerto Princesa. Ganyan daw kasi dito sa Palawan. Nagsusuportahan ng iba't ibang grupo kahit pa magkakaiba kayo ng motor. Ang San Vicente ay isang maliit na bayan na 175 kilometers ang layo sa Puerto Princesa. Mga 2.5 hanggang 3 oras na biyahe rin yan. Kwento ni Mai, magaganda ang kalsada papunta sa San Vicente na unti-unti nang dinadayo ngayon dahil sa isang nakamamanghang beach. Tanghali kami bumiyahe para masaktuhan namin ang sunset sa San Vicente. 3 kaming nakamotor at dinala ko yung Harley Davidson Fatboy. Nasabi ko na bang na-miss ko mag-ride?
Sa sobrang enjoy ko sa pag-ride, nakalimutan ko nang hindi pa ganito ang kalsada noong huli akong nagpunta sa Palawan. Halos isang dekada na ang nakalilipas. May mga lugar na hindi pa simentado noon at marami ring baku-bakong kalsada. Pero ngayon, smooth na yung biyahe namin. Importante ito dahil kabilang pa rin ang Palawan sa isa sa mga pinakabinibisitang probinsya ng mga turista sa bansa, mapa-domestic man o international. Malayo pa rin tayo doon sa dami ng tourist arrivals bago nag-pandemic. Pero simula nung magbukas na sa mga turista ang maraming lugar sa Palawan, nitong 2022 lamang, naging steady na ang pagtaas ng arrivals. Malaking tulong yan sa ekonomiya ng Palawan. At kung maayos ang mga kalsada, mas mapapabilis pa ang paglago ng motorcycle tourism na isa sa mga umusbong at naging epektibong kampanya ng gobyerno at private sector nitong nagpandemya. At paanong hindi magiging effective ang motorcycle tourism? Sobrang enjoy mamasyal gamit ang motorsiklo. Itong gamit kong Harley-Davidson Fatboy, swak talaga sa long rides. Kapag kasi nasa city, talagang maiinitan at mabibigatan kang dalhin ito. Pero sa ganitong mga lakad, talaga namang nakakawala ng stress. We are now in Rojas. Mga 40 to 45 minutes na lang, San Vicente na. Matagal ko nang hindi nagagawa to. Napakasarap ng ride namin, dire-diretso lang. Maganda ang kalye. Coming from Puerto Princesa to here. So sa ngayon, magpapahinga lang tayo saglit. And siguro, maya-maya lang, larga tayo ulit. Napansin naming halos puno ang highway restaurant na ito. Patunay na unti-unti nang bumabalik ang turismo. Kaya naman umalis kami rito nang may ngiti at lalong excited papunta sa aming destinasyon. Sa dami ng mga problemang kinakaharap ng Pilipinas, minsan nakakalimutan na natin kung gaano ito kaganda at kung gaano tayo kaswerte na hindi mahirap sa ating puntahan ang mga lugar na ito. Walang isang oras nakarating na kami sa bayan ng San Vicente. Maliit na bayan lang ito, pero nagsisilbi itong jump-off point papunta sa iba pang mga isla sa Palawan. Malapit na rin dito ang tunay na pakay namin sa San Vicente. Mga ilang minuto pa ng biyahe, nakarating na rin kami. Ito pala ang San Vicente Long Beach. At sa susunod na episode ng Ride PH, aalamin natin ang kwento sa likod ng pinakamahabang beach sa Pilipinas. Ride PH Season 7 is co-presented by Angkas. Susunod sa Ride PH.